time, I would like to again invite everyone para mag-aral na po tayo. Buksan po natin ang mga Biblia natin sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3 at sa sentro lamang po tayo sa verses 15 to 17. 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. And I would like to request the congregation to please read our text. 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. Kung nakita na, let me know by saying amen. Okay, this time, I would like to request all of you to please read our text loud and clear. 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. Everybody, begin. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat muli sa napakagandang pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin upang kami po ay makapakinig ng iyong banal na salita. O Diyos, linisin mo po ang aming mga puso, isip at pagkatao, naway walang hadlang sa aming pong pagtanggap ng pagpapalang mula sa mensahe na iyo pong itinalaga para sa amin. I pray, O Father, that you will again fill me your Holy Spirit. May you guide me, Lord. May you give me wisdom. And please, Lord, ikaw po ang siyang magbigay liwanag at ng katatagan sa bawat isa po sa amin, katibayan sa buhay pananampalataya at aking pong hinihiling dakilang Diyos ng iyong kalooban ang siyang maganap sa aming pong kalagitnaan. Sa mga kasama po namin sa online, Panginoon, hiling po namin na sila po'y abutin mo sapagkat alam ko po na ang salita mo po ay hindi malilimitahan kahit na po sa anumang distansya. Kaya Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwalang lubos ang aming pag-aaral, ang aming pangangaral sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. Upo na po tayo. Let me share with you tonight, the message of the Lord ay entitled, The Bible is essential. The Bible is essential. Gusto kong magpasimula doon muna sa pagbibigay natin ng definisyon sa salitang essential. Na kapag sinabi po nating essential, what we mean? Ano ang ibig nating sabihin? Now, ang definition po ng essential, una po, it means extremely important. Okay? Napakahalaga, very important, extremely important. Kumbaga, absolutely necessary. Talagang kinakailangan. Walang duda, mga kapatid, walang pagtatalo. Ang salita ng Diyos ay lubhang kinakailangan. Tiyak at walang duda na kailangan. Mga kapatid, it means much needed. Lubhang kailangan. Mga kapatid, yung bang ang idea po, something you cannot live without. Pagka sinabi nating essential. Now, the reason why, in-establish ko po sa inyo, yung pong magandang pakahulugan natin sa salitang essential, kasi nga po, yun ang ating gustong tukuyin. We want everyone to understand and realize that the Bible is essential. Extremely important, absolutely necessary, something you cannot live without, much needed. Ang tanong ko po ngayon sa inyo, ganyan nyo po ba tinatrato ang salita ng Diyos? Diba? So gusto kong magpasimula sa tanong na sa ating pong naging maliwanag na definition sa salitang essential, ang tanong po mga kapatid, ganyan po ba ang ating pagtrato sa salita ng Diyos? Kumbaga, I remember Job when he said, I have esteemed the word of thy mouth more than my necessary food. Ibig sabihin mga kapatid,
pag inisip nyo po sa Biblia, ang sabi nga mas higit pang dalisay o mas higit na precious pa kaysa sa ginto. So, extremely important and absolutely necessary, something that you cannot live without. Yan po ang dapat maging damdamin natin sa halaga ng salita ng Diyos. Amen? So, dito po sa ating teksto, again, para lang po alam natin yung tuntungan natin. Ito po ay ang masasabi nating naging concern ni Apostle Paul sa kanyang inalagaan na mangangaral. At ito ay si Timothy. Na dahil tayo po'y nasa mapanganib na panahon, tayo po'y nasa mga huling araw, kaya nga sinasabi ko po, ng usapang panganib ng mga huling araw ay usapang asal at usapang aral. Okay? So, meron po tayong ginagamit na termino po dyan. Yung tinatawag nating days of apostasy. Pagka po inunawa natin, ang ibig sabihin po ng apostasy, ibig sabihin nito, yung pong deviating and departing from the faith. Ibig sabihin, ito po yung paghiwalay sa tamang pananampalataya. So, kaya nga, for me, it is really timely to learn and to study this message. Total, nandito tayo sa month na medyo binibigyan natin ng emphasis ang tungkol sa Bible. Dito po mga kapatid, sa sulat ni Apostol Pablo, gusto kong mag-dwell lang po tayo sa verses 15 to 17 na maipapakita ko sa inyo that the Bible is essential. That the Bible is extremely important. Kaya kung tayo po ay medyo may mababaw na pagtanaw, meron pong masasabi nating problema sa pagpapahalaga sa Biblia, I hope na through this message, may isip natin na dapat nating iayos ang ating pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Okay, ito po ang sabi ni Paul sa verse 15. And that from a child, thou hast known the Holy Scriptures. Kasi sa Biblia po, ang ginamit na salita, Holy Scriptures. Okay? O kaya, Scriptures. Iyan po yung ginagamit na salita na ang tinutukoy po, Biblia. Okay? And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So, it means to say that the Bible is essential. It is extremely important for salvation. Opo, sa usapang kaligtasan, kailangan ang salita ng Diyos. Kasi ang salvation po by faith. Ang faith daw po nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Naalala niyo po yung sinabi sa Romans chapter 10? Pakibuksan po natin ang ating mga Bible. Romans chapter 10, beginning verse number 13. Okay, verse number 13. Actually po, ito yung ating pong patuloy na ibinabalita, ipinapahayag, ibinabahagi. Na ang sabi po ng Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Ang pinanggalingan po niyan, yung pong pahayag doon sa verses 9 and 10. Tingnan nyo po, balikan natin, angatan po natin yung verses 9 and 10. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is being made unto salvation. So ang pananampalataya po, yan po ang ating tinitindigan na kinakailangan sa usapin ng kaligtasan. Hindi sa gawa natin, hindi sa relihiyon natin, hindi sa kung ano man pong ordinansa ng tao. Pag pinag-usapan po ang salvation, salvation is by grace through faith. Amen? So faith, ang kailangan, sabi po ng Romans 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, ito po ang eksaktong sinasabi ni Apostol Pablo. And that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So, kaya mga kapatid, ang Biblia po, kailangan nito sa usapang kaligtasan. Kaya kung gusto po natin na ang tao maligtas, ibahagi natin ang salita ng Diyos.
Okay, John chapter 5 please. John chapter 5 and verse number 39. Okay, ang sabi po ng ating Panginoon, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Diba? Ang sabi po, saliksikin ninyo ang relihiyon. Anong sinabi po? Ang sasaliksikin, kasulatan. Diba? Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So kaya for me, it is good na makita natin na sa mismong pahayag ni Apostol Pablo kay Timoteo na siya ay pinaalalahanan na sa usapang kaligtasan, the Bible is essential. Kaya sa mga kaibigan po natin, gusto po naming sabihin sa inyo that the very intention of our heart, the very intention why we invited you to attend here in our church, because we want to share the Word of God to you. Mapapansin nyo po, kaya para sa akin, kahit angkinin mo pa na angkinin na baptist ka, kundi ka nakasentro sa salita ng Diyos, at kundi salita ng Diyos ang pundasyon natin, walang ibig sabihin sa akin ang pagiging baptist natin. Diba? Kaya nga, mga kapatid, okay po yung Baptist Day. Pero huwag niyong makalimutan na yung Bible po ang pinaka masasabi nating sentro po natin. Kaya nga ngayong sandaling ito, isang bagay na gusto ko pong idiin po sa atin na ang ating pong maliwanag na pinangahawakan na ang usapang kaligtasan ay usapan or usapin na ang pinakapundasyon ay banal na kasulatan. Amen? The Bible is essential for our salvation. Di ba? For salvation. Kailangan po natin ang Biblia sa usapang kaligtasan. Kaya kung hindi pa po tayo nakatitiyak ng kaligtasan, ang ibig sabihin, kung di mo patiyak ng sa langit ka patutungo, kailangan mo ang aral mula sa salita ng Diyos sapagkat ito ang nagtuturo. Ang sabi po, for in them you think ye have eternal life, and they are they which testify of me. So verse number 16, okay, the Bible is essential, extremely important, absolutely necessary for sound doctrine. Diba? So sabi niya sa 15, and that from a child thou hast known the Holy Scripture, which are able to make thee wise unto salvation. So yun ang binigyan natin ng diin na napakahalaga po ng salita ng Diyos sa usapang kaligtasan. Amen? Okay? Importante po yan. Napakahalaga po niyan. Biblia, napakahalaga para sa kaligtasan. At ang Biblia po ay napakahalaga para sa sound doctrine. Ang sabi po, verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Mga Kristiyano, tatandaan niyo po ito, na kaya tayo may Biblia para maging tama ang aral at turo natin. Para ang doktrina natin hindi nakasalig sa tao. Ang doktrina natin nanggaling sa salita ng Diyos. Kaya nga para sa akin, kung ano na ang salita ng Diyos, yun ang dapat aral natin. Yun ang dapat doktrina natin. Yun ang dapat pananampalataya natin. Amen? Kung ano po ang Biblia, yun ang ating pananampalataya. Yan ang titindigan natin. Yan ang ituturo natin. Yan ang isi-share natin. And you need to appreciate, you should appreciate na sa church na ito, nakasentro tayo sa Biblia. Sabi ni Apostol Pablo, delikado tong panahon na ito. Diba? Kasi ang mga tao ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. Diba? So, yun po yung mga delikado po sa panahong ito. Diba? Angatan po natin. 2 Timothy chapter 3. Ang mga ilan sa panganib ng huling panahon. Yung sinabi po niyang, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Tuloy-tuloy po.
For of this sort are they which creep into houses and leave captive silly women, laid with sins and led away with divers lusts. Okay? Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Okay? Importante po, mga kapatid, na atin pong ma-appreciate na may Biblia tayo na nagturo sa atin ng tamang aral, ng tamang doktrina. At diyan tayo dapat matatag. Diyan tayo dapat matibay. Kaya nga sabi natin, ang Bible ay kailangan, the Bible is essential for sound doctrine. Kaya as we continue on sa ating pong buhay pananampalataya, dapat lalong nagiging tama, accurate, ang ating pong aral. Amen? Pag pinag-usapan natin ang salvation, sound ang ating doctrine patungkol sa salvation. Pag pinag-usapan natin ang baptism, sound ang ating doctrine sa usapan ng baptism. Pag pinag-usapan natin yung mga Christology, Bibliology, lahat ng mga doktrina na aral ng Biblia, yan po ay ating pong tinatanggap sa interpretasyon din po ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga sabi niya kay Timothy, yan ang makikita mo sa paligid ngayon. Okay? Nowadays, we cannot deny the fact na naglipana na po ang mga sari-saring katuruan. And sad to say, maging sa sirkulo natin, may mga nagsisirko na turo. Diba? Yung pong mga masasabi po natin na nag-i-introduce ng another gospel. May mga nag-i-introduce ng another doctrine. May mga nag-i-introduce ng mga strange doctrine. And that is the reason why it is very important for all the believers to have a firm stand sa ating pong doktrina na pinangahawakan. Amen? So doon tayo dapat magpatuloy. Mula nung tayo na save, ang dapat pagpatuluyan po natin is the Apostles' Doctrine. And when we say Apostles' Doctrine, it means yung aral ng Panginoon. Sapagkat ang doktrina ng apostol ay kung ano ang doktrina ng Biblia. At sabi ko po, ang naa-appreciate ko sa aking natutunan sa usapang aral ng salita ng Diyos, dahil tayo po ay very consistent na kung ano ang aral ng salita ng Diyos, doon po tayo. Wala tayong iilagang talata. Amen po ba mga kapatid? So kaya kamusta tayo? Pagdating po sa usaping doktrina, matatag ka ba? Matibay ka ba? Sound ba ang doctrine po natin? Mga Kristiyano, paalala po, Colossians chapter 2, verses 6 and 7, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him, rooted and built up in Him, established in the faith. Yung pong faith doon, doctrine, established in the faith, as ye have been taught. Yun po ang ginawa ng mga mangangaral na yung doktrina itinuro as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. So we need to be rooted and grounded, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, napakalaking bagay ng Biblia sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Opo. Actually po, yun yung isang kapuri-puri sa baptist eh. Kaya lang maganda kasi yung balance eh, yung aral at asal eh. Diba? Kahit na kasi ang galing-galing mo sa aral, kung pangit naman ang yung asal, hindi rin maganda. Eh kahit naman gaano kaganda asal mo, kung mali naman ang aral, hindi pa rin maayos. Kaya maganda yung kombinasyon ng asal at aral, ng aral at asal. Diba? Eh tayong mga Baptist, kinukonsider natin, ang galing natin sa aral, ang galing natin sa doktrina, eh di patibayan natin, i-back up ng asal natin, yung aral natin. Dapat kung merong mabait, ito po yung may mga tamang aral. Diba? Ang hirap pagtagpuin nun eh. Sinasabi mo, tama yung aral mo, tapos yung asal mo, hindi maganda. So ito ang paalala na dapat ma-consider ng maraming Kristiyano. Ito po ang kapuri-puri sa Baptist. Ang galing sa doktrina. Yes. Di ba sabi ko nga po sa inyo, ako po nasa early years pa lang ako ng aking pong spiritual life. Pag umahayo kami mga kapatid, kung sino-sino at mga kung ano-anong mga diskusyon ang naririnig ko po sa paligid. Pero alam nyo, nung pong magkaroon ako ng kaalaman sa Biblia, iba yung kumpiyansa na alam mo, Bible mo eh.
Minsan kaya ka rin hindi maging effective sa soul winning kasi natatakot ka rin na baka tanungin ka, hindi mo alam ang isasagot mo. Mga kapatid, mapapakinabangan po ang Biblia sa aral. Mga kapatid, the Bible is essential sa usapan ng aral. Amen? For salvation and for sound doctrine. Diba? And the Bible is also essential for sure direction. Para matiyak mo. Kasi ang sabi, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So, essential for sound doctrine. Ano kasunod? For reproof, for correction, for instruction in righteousness, direction. Ang kagandahan kasi nung reproof, mga kapatid, kasi meron tayong tinatawag na pagsansala. Okay? Meron tayong tinatawag na pagsaway. So, pagsansala, pagsaway, pagtuturo sa ikatututo na nasa katwiran. Tama? So, itong tatlong ito, napakahalaga. At yan po ang nagagawa ng Biblia sa atin. Ang Biblia po nakatutulong sa atin sa usapan ng pagsansala, pagsaway, at pagtuturo. Yung idea kasi nung pagsaway, yung pagka gumagawa ka ng mali, sasawayin ka niya. Yung idea naman ng pagsansala, yung iniisip mo at gagawin mong mali, aagapan ka na, ipiprevent ka na. Diba? Sasansalain ka na, mali yan, huwag mong gagawin yan. Okay? Yung isa, yung idea nung saway, yung nagawa mong mali, ikukorek ka. Mali ang ginawa mo. Yun yung idea ng saway. Nakita nyo yung difference ng dalawa? Pero pareho pong kapakipakinabang. Kailangan ng salita ng Diyos para mapigilan ka sa maling gagawin mo. At kailangan din ng salita ng Diyos para sawayin ka sa maling ginawa mo. Kailangan din ng salita ng Diyos para turuan ka sa dapat gawin mo. Amen? Kumpletong-kumpleto siya. Sasansalain ka para wag mong gawin ang mali. Sasawayin ka sa ginawa mong mali. At tuturuan ka kung ano ang tama. Kung ano ang dapat mong gawin. So, for sure, direction. Kaya sa paglalarawan, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So hawak natin yan. Pero kamusta lakad natin? Nasa liwanag ba? Kamusta ang ating pamumuhay? Kamusta ang ating spiritual life? Mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, ayon sa tinatalakay natin, the Bible is essential for salvation, the Bible is essential for sound doctrine, the Bible is essential for sure direction. And hey, the Bible is essential also for spiritual development. Yes. Diba? Ang sabi po ng verse 15, for salvation. Diba? Ang sabi, and that from a child that was known the Holy Scripture, which are able to make the wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. Sa verse number 16, okay, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, sound doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, sure direction. Verse number 17, that the man of God may be, that the man of God may be, anong ibig sabihin ng perfect yan? Fully grown. Anong ibig sabihin ng mature dyan? Not sinless perfection. Mature. So yun ang ibig sabihin. So, for spiritual development, kailangan mo ang Biblia. Kahit naligtas ka, kung hindi ka magbababad sa salita ng Diyos, kung hindi ka magpapatuloy sa salita ng Diyos, malabo ang paglago. Diba? Hindi ka lalago nang walang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang siya nating ikalalago. Diba? Malinaw po yan eh. Ang sabi po ni Pedro, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. I need the Word of God para sa aking spiritual growth, para sa aking spiritual development. And I am telling you, kailangan nyo po ang Bible para kayo po ay lumago. Ngayon, kung ikaw ay lagi-lagi umaatin ng church, nagbabasa ng Bible, at hindi ka nag-grow, nakakapangamba po yun. Medyo nakaka-bother yun. Na kaya mo kailangan ng salita ng Diyos para mag-grow ka,
Heto ka, nagbabasa ka naman. Uma-attend ka naman lagi. At hindi naman basta-basta yung mga preachings na napapakinggan natin. Ang isa sa na-appreciate natin pagdating sa salita ng Diyos, napaka-solid ng ating preaching. Napaka-solid ng ating teaching. And it is very impossible na hindi mag-grow kung buhay. Alam niyo po ba na ang growth, yan po ay katibayan ng buhay? Lahat ng buhay at lahat ng buhay lumalago. Yes. Lahat ng buhay, mga kapatid. Kaya kung tayo po'y binuhay na talaga, ang ibig sabihin, kung talagang safe tayo, ang isang aasahan, mag-grow tayo. And that is the reason why may Biblia tayo for spiritual development, that the man of God may be fully grown, may be mature, spiritually, lumalago, nadidevelop mga kapatid. Kaya sinasabi ko po sa inyo na kailangan natin ng salita ng Diyos. The Bible is essential for salvation. The Bible is essential for sound doctrine. The Bible is essential for sure direction. The Bible is essential for spiritual development. And listen, the Bible is also essential for service. Ewan ko kung nanonotice nyo po yung ating pong rightly dividing the word of truth. Yung chinap-chap po natin. Sa salvation, verse 15. Okay? Sa ating pong masasabi po nating sound doctrine, yung pong verse 16. Yung pong ating pong sure direction, verse 16. Yung ating spiritual development, verse 17. At dapat alam nyo yung mga eksaktong sinabi ni Apostol Pablo. At dito po sa huling bahagi, ang sabi niya, that the man of God may be perfect. Anong sabi ng dulo? Thoroughly furnished. Thoroughly furnished unto all good works. And what is that? Service. Hindi po pwedeng magse-serve ka lang. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Diba? So ito po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Kaya para sa akin, medyo poor sa salita ng Diyos, yung poor sa kanilang Christian service. Di ba? Kasi kapag ikaw talaga ay masasabi nating mature and sharp sa salita ng Panginoon and growing sa salita ng Panginoon, ang manifestation nito ay yung service. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos para sa mabubuting gawa. Kaya nga sabi ko, napakaganda na sa Biblia po, may mga paalala sa atin. Ang sabi po sa Galatians chapter 6, verse number 10, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Yung Ephesians chapter 2, verse number 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Yung pong Hebrews chapter 6, verses 9 and 10, for God is not unrighteous, di ba? Sabi doon sa verse number 10, okay, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Saan nag-ugat yan? Doon po sa kanyang masasabi nating pahayag na ang sabi niya, but beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though we does speak. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Ano yan? Service. Kaya mga Kristiyano, medyo gumising-gising po tayo sa katotohanan ito. Alam niyo yung Bible, powerful to eh. Kaya pangit po na itinuturo nating powerful ang Bible, pero parang walang effect sa'yo. Diba? Kumbaga, hindi nagtutugma. Sinasabi natin that the Bible is powerful, that the Word of God is powerful, pero parang walang effect.
So dahil powerful ito, dapat may effect. Di ba, nilinaw ko sa inyo? Sa usapang Tesalonika, yan po ang kapuri-puri sa kanila sapagkat ang pagtanggap nila sa salita ng Diyos, hindi ordinaryo, hindi mababaw, hindi mababa. Ang pagtanggap nila sa salita ng Diyos, kahit na po sabihin pa natin na mga mangangaral po yan, itinuring nila na ang salita na kanilang tinanggap ay hindi nanggaling sa tao, kundi salita ng Diyos, which effectually worketh also in you that believe. Tinatablan po ba tayo? Naapektuhan po ba tayo? Mga kapatid, pag hindi ka naapektuhan, pag hindi ka tinatablan, alin lang sa dalawa yan. Di ba? Hindi ka saved. Kasi kung may espiritu ka ng Diyos, magtutugma yan. Yung salita ng Diyos at espiritu ng Diyos na nasa iyo. Pangalawa, manhid. Isipin nyo, quick and powerful, sharper than any two-edged sword, tapos hindi ka tinatablan. Diba? May superpowers ka. Matindi ang kapangyarihan mo. Mga kapatid, ang napakaganda po, mag-observe po tayo. You know, one of the greatest blessing sa buhay ng sangkatauhan ay ang salita ng Diyos. We cannot deny that. I love this book. Pero mas magandang makita nyo, I need this book. Kailangan ko ang aklat na ito. Kaya nga, mga members na hindi nagdadala ng Biblia, matauhan na po kayo. Magsisi na kayo. Yung mga walang dalang Biblia na umate ng church. Talaga bang magmamatigas tayo? Mahalaga to eh. Pag mahalaga, hindi iniiwanan. O kaya pagka naiwanan, hindi magkanda tuto, hindi alam kung ano gagawin. Subukan mo, maiwanan mo, cellphone mo. O, palagay ka, hindi ka magkanda tuto. Diba? Mga kapatid, remember my message? The preciousness of the Bible. Amen? The power of the Bible. Mga kapatid, the purity of the Bible, the preservation of the Bible, the purpose of the Bible, mga kapatid, the practice of the Bible, and the preaching of the Bible. So, kaya intindihin nyo ho, gusto kong gamitin pagkakataon ng buwan na ito para po sa pagkakataong nakasama nyo ako, ay akin po mapagtibay ang napakatibay na katotohanan that the Bible is essential. What is essential? Extremely important. What is essential? Absolutely necessary. What is essential? Much needed. What is essential, mga kapatid? Something you cannot live without. So yan po ang dapat maging damdamin natin sa usapin ng Biblia. Why? Because the Bible is essential for salvation. The Bible is essential for sound doctrine. The Bible is essential for sure direction. The Bible is essential for spiritual development. And the Bible is essential for service. Yes, kailangan natin ang salita ng Diyos. Kaya, evaluation. Evaluation po. Tayo po ba ay sound sa ating doktrina? Tayo po ba ay sure sa ating direction? Tayo po ba ay nag-develop, nag-i-improve, nag-grow sa ating spiritual life? At tayo po ba ay nagsiserve? Mga kapatid, I hope and I pray na naging blessing sa inyo ang mahalagang paalalang ito. Kung sakali na medyo kayo ay isa na sa mga mananampalataya na kung kailan pa tumatagal, mas nagiging madali pa sa inyo ang pag-absent sa gawain, medyo pag-isip-isipan nyo po. Hindi ito usapan ng luwag, ng leader, o higpit ng leader. Usapan to ng spiritual na katayuan mo sa harapan ng Diyos. Usapan ito ng kung gaano kahalaga sa iyo ang salita ng Panginoon, kung gaano kahalaga sa iyo ang pagsunod sa salita ng Diyos. Mapapansin niyo po,
I am not the type of leader na pagmamahigpitan ko ang mga miyembro. Tuturuan ko ang mga miyembro, pero accountability po natin yan. At kung tayo ay totoong nag-grow, mga kapatid, yan po'y magmamanifest. Ang importante po, makita niyong importante ang aklat na ito. Kaya tumayo po tayong lahat. Okay, ang uunahin ko na po sa invitation, yung mga hindi po umattend ngayon, para sila po ang unang lumapit. Ano po? Yes. Sana po habang tumatagal, lalo nating nare-realize ang katotohanan ng mensahe na ating napag-aralan. Just try to imagine your spiritual life, your Christian life, kung walang Biblia. Isipin niyo po kung sa service natin, walang preaching ng salita ng Diyos. Walang pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos. Isipin niyo po kung Kristiyano ka, wala kang banal na kasulatan. Kamusta ang magiging buhay natin? Mga kapatid, empty. But we praise the Lord sapagkat meron tayong Biblia. Ngayong sandaling ito, kamusta po ang ating service? Kamusta po ang ating spiritual development? Kamusta po ang ating direction? Kamusta po ang ating doktrina? Ngayong sandaling ito, kung malinaw sa iyo ang mensahe, may pagtuturo at pagsansala na ginawa, kasi baka nabibilang na po tayo doon sa mga, opo, ligtas, opo, Kristiyano, pero parang habang tumatagal, nagiging pangkaraniwan at ordinaryo po sa atin ang mga bagay na ukol sa Diyos. Baka tayo po yung hindi na nagigilty kahit hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos. Baka tayo po yung wala na masasabi nating yung excitement at eagerness sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating pong imbitasyon ay panawagan para sa bawat isa na dapat nating makita ang pangangailangan natin sa salita ng Diyos. Kung may dapat ituwid sa harapan ng Panginoon. Kung meron dapat itama sa harapan ng Panginoon. Kung meron pong dapat itugon, tugmugon tayo sa Panginoon. Kung meron pong mga ilang maliwanag na ginawang pagsansala, pagsaway ang Panginoon sa atin, pagtuturo, ito ang magandang pagkakataon. You come to the altar, you pray to God, and then sabihin mo sa Panginoon, Lord, thank you. Salamat po. Salamat po. Marahil po pwedeng patawad po. Patawad po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tumutugon po ako, Panginoon. Nagpapasako po ako, Panginoon. Naliwanagan po ako, Panginoon. Ano man po ang naging pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating pakikinig, it is always good na tayo po ay magpakababa sa kanyang harapan. Ang laki-laki ng tinatanaw natin sa Diyos dahil sa kanyang banal na salita, naligtas tayo. Natuto tayo sa tamang aral na idireksyon ang ating mga buhay. Lumalago tayo sa ating Christian life at tayo po ay nakapagagawa ng mga mabuti sa kanyang harapan. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat po sa gabing ito na kami ay muli mong tinuruan. Salamat po sa napakahalagang paalala at pagbibigay ng diin sa bawat isa sa amin na ang Biblia po ay lubhang napakahalaga. Salamat po, dakilang Diyos. Patawarin mo po kami sa mga panahon na parang nagiging mababaw na po ang aming pagtrato sa iyong salita.
Patawarin mo po kami, Panginoon, sa hindi namin pagpapahalaga sa iyong banal na aklat. At sa pagkakataong ito, O Diyos, lumalapit kami upang sabihin sa iyo na natuto kami, Panginoon. Na naturuan kami, dakilang Diyos. Kaya, Panginoon, naway yakapin po namin ang iyong banal na aklat. Nawa basahin namin, pagbulayan po namin, isabuhay po namin, ibahagi po namin, dakilang Diyos. Nawa ikaw po ang patuloy na magpalago sa aming buhay pananampalataya. Panginoon, hiling ko po na maging ang mga kasama po namin sa online ay naaralan, napagpala, nasaway at napaalalahanan. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, go back to your seat please. Maraming salamat po.